Pero hinayaan kita. Bago ka manligaw, nininaw ko ang lahat. Na no secrets. Gusto ko, totoo tayo. Na kahit gaano man kasakit o kupait yung nakaraan natin, i-share natin sa isa't isa. Hanggang sa ikwento mo sa akin si Chel, yung first girlfriend mo, na naging first mo sa lahat. 16 ka noon nung makilala mo siya sa Facebook. Naging magka-chat kayo hanggang sa nag-meet kayo. Tapos dumalas yung pagkikita ninyo. At unti-unti kang na-fall sa kanya. Kaya napagpasyahan mong ligawan siya. Kasi simple, mabait, tahimik, sweet, at magaling siyang magluto. Halos 3 buwan kang nanligaw sa kanya. At sinagot ka niya. Noong mag-3rd monthsary kayo, merong nangyari sa inyo. Doon sa apartment ni Chel. Ikaw ang first niya. Siya naman din, first mo siya. Napapangiti ka pa nga habang nagkukwento sa akin eh. Hanggang sabi mo, nasundan nyo ng maraming beses. At wala namang nagbago sa relationship ninyo. Strong pa rin kayo. Umabot pa nga kayo ng 1 year eh. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawalan ng panahon na yun. Nagkasya ka na lang sa pagtingin ng litrato niya. Litrato niyong dalawa. Ilang beses ka pa nga nanalangin eh. Na sana nabuntis mo siya. Na sana magkaroon ng way para balikan ka niya. Para magkaroon ng pagkakataon na hindi na siya mawala sa tabi mo. Sobra kang nasaktan. At oo, ramdam ko yun, mahal. Ramdam ko yun habang nagkukwento ka. Ramdam ko na minahal mo talaga siya. Na kung bibigyan ka ng pagkakataon na makita siya, alam ko, babalikan mo siya. Tinanong ko sa'yo yung pangalan niya dati sa Facebook. Noong una, ayaw mo pang ibigay. Nag-aalala ka na baka awayin ko siya kasi alam mong war freak ako. Pero, nung nakulitan ka na sa akin, ibinigay mo rin. Sinearch ko siya sa Facebook. In-stalk ko siya mula sa picture niya. Hanggang sa mapadako ang mata ko sa litrato ng isang batang lalaki. Kasabay ng caption na Happy 3rd birthday. Blah, blah, blah. Yung apelido ng bata. Apelido mo. Kung ano pumasok sa utak ko at na-message ko siya. Ngayong alam ko na baka ini-stalk niya din ako. At malaman niya na nobya mo ako dahil sa mga post at tag mo sa timeline ko. Kaya agad-agad kong dini-activate yung Facebook ko.
Messenger lang ang ginagamit ko para makachat ko si Chel. Tama ka, mahal. Mabait nga siya. Noong una medyo ilang pa kaming dalawa. Pero noong nagtagal ay para bang ang tagal na naming magkakilala. Halos araw-araw kaming magka-chat. Nalaman ko nasa Manila na siya. Nagtatrabaho siya sa isang kainan bilang cook. Nanunuluyan siya sa isang apartment kasama yung anak niya. Lumipas ang ilang buwan. Lihim akong nakipagkita kay Chel. Lumuwas ako ng Manila, mahal. Sa pagkakataong to, nakita ko siya. Nakita ko yung anak mo at yung babaeng minahal mo na sa tingin ko ay mahal mo pa rin hanggang ngayon. Matagal kaming nag-usap. Matagal kaming nagkasama ni Chel at ng anak niya. Para bang ang tagal na naming magkakilala. Hanggang sa, kunwari nagtanong ako kung nasaan yung tatay ng anak niya. Sinabi niya, nasa malayo daw yung tatay nito. 16 daw siya nang mabuntes ng nobyo niya. Nung nalaman niya na nagdadalang tao siya, umalis siya at lumayo sa kanyang nobyo. Ayaw niya daw kasing maging pabigat siya sa nobyo niya. Gayong alam niyang nag-aaral pa ito. Gusto niya na maabot nito yung pangarap niya. Ayaw niyang maging hadlang siya at yung anak niya sa kinabukasan ng nobyo niya. Kaya umalis siya kahit na mahal niya ito. Tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Marami pa kaming napagkwentuhan. Hanggang sa inimbitahan ko siya na minsan dumalaw sa probinsya natin. Ayaw pa nga ni, kasi malayo daw at wala siyang pamasahe. Kaya inabutan ko siya ng pera nun. Noong una, ayaw pa niyang kunin pero bandang huli napilit ko rin. Natutuwa ako sa anak mo, mahal, parang ikaw. Napapangiti na lang ako sa tuwing mahuhuli ko siyang pasimpleng sumisilip sa akin habang nagtatago sa likod ni Chel. Ang cute niya, mahal. Kamukha mo. Siguro, ang saya niyong tingnan bilang isang pamilyang buo. Fast forward. Birthday mo, mahal. Dinala kita sa isang restaurant. Tinakpan ko pa ng panyo ang dalawa mong mata. Hinalikan pa kita sa labi. At niyakap ng mahigpit na mahigpit. Kasabay ng pag-iyak ko. Eto na ang huli, mahal. Tinanong mo pa nga ako, mahal, kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko na lang na sobrang saya ko kasi nakilala kita. Na siya namang ikinangiti mo. Nakatago tayo sa labas ng restaurant kung saan madilim at walang nakakakita. Habang ang mga mata mo ay may piring, napadako ang tingin ko sa loob ng restaurant. Sa dalawang nakaupo. Sa dalawang taong walang alam kung ano ang sorpresang naghihintay sa kanila. Sa dalawang taong alam kong mamahalin mo. Tinawag ko ang isa sa mga kaibigan mo at inutusang ipasok ka na sa loob ng restaurant. Nagpaalam muna ako sa... Matagal ko nang pinag-iisipang mabuti. Mahal kita. Mahal na mahal.
Pero hindi sapat yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi sapat yun sa kayang ibigay ng dalawang taong matagal nang nangungulila sa pagmamahal mo. Panahon na siguro, mahal, para bumawi ka sa kanila. Sa haba ng panahon na wala ka sa tabi nila. Aminado ako na masakit yung ginawa ko. Masakit na inilihim ko sa'yo yun. Masakit na set up yung pagkikita ninyo. Na parehas kayong walang alam. Masakit na simula nung araw na yun ay hindi ka na sa akin. Na ikaw ay sa kanila na. Pero masaya na ako, mahal. Masaya na ako na masaya ka sa piling nila. Masaya na ako na binalikan mo sila. At balang araw, mauunawaan mo din ako kung bakit ko 'to ginawa. Lalayo ako sa'yo. At hahanapin ko kung ano o sino ang para talaga sa akin. Tanga daw ako. Kasi ba't hinayaan kitang mawala? Ba't hinayaan kitang mapunta sa iba? Gayong mahal kita. Pero isa lang ang laging sagot ko. Wala nang mas sasaya kapag buo ang pamilya. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay yung pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, DJ Rocky. Magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Mark, Mark, ilang taon ka na? 30? 30. Mark, meron bang nakabukas pa dyan na radyo o naka-loudspeaker ka ba? Anong ganap ng cellphone mo Ayun dyan, po. ha? Okay na po, nakapatay na pang radyo. Ayun, kasi nag-e-echo nag-feedback tayo dito. Okay, Mark, 30, tama ba? Yes po. Sang lupalop ka naman galing, Mark? Mindanao, pero actually ngayon po din dito ako sa Valenzuela City, working po. Oo nga parang nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho. Okay lang ba to? Opo. Wala namang magagalit? Walang problema po. Walang magagalit ngayon, Mark? Wala naman po. Okay, sige. Mark 13 na nasa Valenzuela sa kasalukuyan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Crush ko po ang BFF kong babae, even meron po siyang boyfriend. O kinakasama po. Crush mo yung best friend mo or BFF mong babae kahit na meron siyang boyfriend or kinakasama. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Wait lang ha, hindi ko na mapigilan. Bakit parang ang daming nangyayari dyan sa paligid mo? Wala bang lugar na mas tahimik dyan sa inyo? Maingay po kasi dito kasi po may mga makina po. Pero kanina hindi ganyan yung lagay mo ah. Lumabas ka ba? O nandun ka sa loob ng kwarto nyo kanina? Okay na po. Ayan, yan. Diyan ka na. Huwag ka na nga alis dyan ha. Okay. Mark, Yes po. gaano na katagal kayong magkaibigan itong BFF mo na to? 6 years. Paano naman kayo naging magkaibigan?
Unang-una po kasi, ito pa yung nangyari. Naging friend ko po siya sa isang company po dito sa Valenzuela City since 2000. Hindi ko na po sasabihin, baka narinig po niya eh. Nagkakilala po kami dito sa Valenzuela po. Unang-una po talaga is, crush ko na po talaga siya nung una. Kasi po ano po siya, mabait. Ano po siya, para siyang nasa pandak po siya. And then maputi. Sandali lang ha. And then- Sandali lang. Sabi mo, pandak siya. Grabe ah. Hello, Mark. Opo. Tama ba ako ng pagka... Akin dito sa sa balikat ko po. Nakakaloka, ka-crush mo, tapos talagang pinangalandakan mo sa buong mundo na pandak po siya. Proud naman po talaga siya. Hindi po siya nagagalit. Okay, sige, continue. O, sino kamukha niyang artista? Ano po? Si Ann Curtis. Wow, maganda nga. Okay, pero maliit lang, ganon. Opo, maputi po siya, mabait. Nasa kanya na po yung hinahanap ko eh. And then after nun po, dumating po kasi yung araw na nagkakilala po kami dahil sa isa naming kaibigan na babae din. Pinapakilala ko doon, sabi niya, ito si tawagin natin pangalan, May, yung babae. And then, ito si May, Mark, sabi niya sa akin. Sabi ko, hello, parang una kong nakita po sa kanya, parang nag-heart-heart na yung mata ko. Nabighani ka, ganon. Opo. The end of the day po, nagkakilala kami, sabay kaming kumain, nagbe-break time. At then nung time po noon is nasa loob ako ng company, stay in po ako, tapos siya stay out. And then pumupunta po siya sa akin. Dinadalhan niya ako ng pagkain, kung kung okay ba daw ako, parang ganon. Doon ako nahulog yung loob ko sa kanya. So, after niyan po, nung pa-out na kami sa trabaho, nakita ko po na may may nagsundo. Sinundo po siya ng isang lalaki. Siguro nasa mga 5'6" yung height, may tattoo, tapos medyo gwapo din po. Hindi ako itsuraan eh. Parang ganon, kasi moreno po ako eh. Wait lang, so Nasa pag level 10 po, nasa 10 siya, ako sa 1. Ganon po. Grabe ka naman sa sarili mo. Oo nga po, totoo. Totoo po yung sinasabi ko. Parang wala po akong ganon kataas na standard para makipaglaban sa kanya. And the end of the day po, yun po yung nangyari, naging magkaibigan kami. After nun po, nag-chat siya sa akin na gusto niya mag-abroad. Sabi niya sa akin, BFF na yung tawag namin po. BFF na. Habang tumatagal, BFF yung tawag niya sa akin. At saka BFF na din yung tawag ko sa kanya. Yung, kahit BFF ko po siya is, nandun po yung lambing, hinahawakan niya yung kamay ko, ganon din ako, ganon yung kulit-kulitan ba, parang totoong magjuwa. Ganon, kahit naiwan siya. Kinikilig ka, ganon. Opo, syempre naman. BFF ko na po siya, yung babae na yun. Tumatayo. Opo. Sino bang lalaki, di ba? Sino bang lalaki na hindi kikiligin kapag ganon yung babae, di ba? After nun, nasa abroad na po siya. So, mag-shortcut lang po ako. Nasa abroad na po siya. And then, hindi na po kami nag-contact. Wala na po kaming contact na nangyayari. Tapos, hinahanap niya po ako kasi nag-change po ako ng name sa Facebook. Hinahanap niya ako. And nung time pala nun, hiwalay na po pala sila sa sa kinakasama niya kasi pinipirahan lang siya. Lagi siya nang iyak na lagi niya akong hinahanap kung ano yung name ko sa Facebook. After nun, siguro mga December. Inad niya ako. May message niya ako. Sabi niya, hello baby, kumusta ka na? Miss you. Sabi niya sa akin. Sabi ko, umiyak po siya kasi ramdam ko po yung yung parang pagmamahal lang gano'n. Tapos yung pagmamahal ba yung yung masabi ko or yung friend lang talaga. And then, nung time na yon, doon ko sinabi sa kanya lahat. Nilabas ko na yung yung naramdaman ko. Sabi ko Sinabi mo sa kanya na gusto mo siya? Po? Sinabi mo na sa kanya na gusto mo siya? Opo, nung time na yon. Kasi po nung una po kaming habang tumatagal kasi hindi ko po kayang sabihin eh. May pagkano po ako, alam mo yung natakot ako eh. Natorpe ka. Opo.
Pero ngayon, nung sinabi mo sa kanya na gusto mo siya, nung una mo pa lang siya nakita, ganyan-ganyan, ano yung reaction niya? Ano lang, sabi niya sa akin, bakit hindi mo sinabi nung nandyan pa ako sa, dito sa Pilipinas? Yun yung sabi niya. Sabi ko, natakot kasi ako, BFF, na the end of the day, baka mamaya, yung pagkaibigan natin baka masira ng dahil lang dyan. Sabi niya, hindi. Kilala kita. Sabi niya, wala na kami ng asawa ko, pinipirahan ako, ganito, ganyan. Umiyak siya. Sabi ko, nung time na po noon is, grabe na po yung yung kaba, yung exciting, yung ganun, parang ako yung pinaka-masaya. Sabi ko, bakit naghiwalay, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pinipirahan ako, ganito. Sabi ko, walang kwentang lalaki yun. Hindi yung lalaki, hindi tunay na lalaki yun. Sabi ko, bakit kailangan kanyang sasaktan? So, kinomfort mo siya, ganon. Opo. Pagkatapos noon, hindi na po naputol yung communication namin. And then, sabi ko, BFF, sabi ko, pag darating yung punto, mahulog tayo sa isa't isa. Ano yung gagawin mo? Sabi ko sa kanya. Wala. Okay lang sa akin. Sabi niya sa akin, okay lang sa akin. Mas okay na nga eh, kasi kilalang-kilala na kita eh. Kilalang-kilala ko ng ugali mo, kilalang-kilala na kita. Tapos kilalang-kilala mo din ako. Nung time na yun po is, pinapakilala niya ako sa mama niya. Nung December pa yung pagdating niya po dito sa Pilipinas. Yan po. Sobrang saya ko po. And then, pagkatapos no, nag-ano po ulit kami, nagkalayo. Nasa Valenzuela ako, tapos nasa Subic. Doon siya nagtatrabaho, siyang mananahi. Parang parang extra, kasi babalik na po siya ng Dubai this year. Mhm. Tapos, ganun po, sabi niya sa akin, alam mo, BFF, ang daming nangligaw sa akin, sabi niya. Ang daming pugi, gwapo. Sabi ko, bakit hindi mo, sinagot? Sabi ko, hindi na eh. Kasi, alam ko sa sarili ko na meron ng taong nagmamahal sa akin. Sabi ko, sino? Sabi niya sa akin, Timang. Siyempre ikaw. Doon po, nag-start po yung yung story naming dalawa until now po. Nung nag-date po kami, sobrang sweet niya. Doon ko talaga namdaman na ito na yung babae na para sa akin. Yun, babe, hanggang ngayon po, alam niya po. Baka narinig. So, masasabi mo ba na meron na kayong relasyon ngayon? Yes po. Akala ko ba may jowa siya? Wala na po. Hiwalay na po sila. Yung jowa niya po dati, may may iba na po. Nakabuntis ng iba. Oh. Mamaskoy din po yun. So, officially na kayo na? Yes po. So, anong mensahe mo dun sa mga tulad mo na nagkaroon ng lihim na pagkagusto doon sa kaibigan nila? Ang masabi ko lang po sa mga babae dyan or mga lalaki na nakilala nyo na, ang masabi ko lang, huwag kayong matakot sabihin. Kasi wala namang imposible. Baka yung tao na hinintay ka, ikaw pala yung mahal niya, na naghihintay lang ng tamang panahon na sabihin mo yung totoong naramdaman mo. 100% talaga, sasagutin ka niyan. Kasi kilala ka niya eh. Hindi naman siguro 100%. At least may chance lang. Sa'yo talaga. 100%. Oh, sa'yo. Kung talaga siya yung kung siya yung binigay ni Lord sa akin, wala na pong wala nang bawas. 100% po talaga. Kung talagang siya yung binigay ni Lord sa akin, 100%. Kung darating mo yung araw na maghiwalay kami, okay lang, tanggap ko. At least, pinadama ko sa kanya na mahal ko siya, nandito ako para sa kanya, handa akong protektahan siya, handa ko siyang pakasalan, yung ganun po. Sinabi ko na sa kanya lahat yan. Yun. Ayun naman pala eh. Di maganda. At least, diba nasabi mo na sa kanya at handa kang harapin ang lahat ng mga pagsubok. Basta makasama lang tong Opo. taong to. Anyway, maraming salamat Mark sa pagbabahagi ng iyong top secret na why Thank you po. Maraming talagang salamat tumagal po sa kayo lahat ng ni mga May ang iyong kinig po. BFF. Salamat. God bless. Sige po. So, paano ba yan? Yung BFF, naging GF na. Ibig sabihin talaga may chance na yung kaibigan mo pwedeng maging kaibigan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging
tapat at totoo sa iyong nararamdaman. Kaya kung gusto mo yung kaibigan mo at kaya mo naman na sumubok at kahit papano mai-risk yung pagkakaibigan na meron kayo, edi magtapat ka na. Kasi mas gugustuhin mo ba na mapunta siya sa iba tapos dun siya sa iba masaya kaysa dun sa kayong dalawa pero masaya din pala pag kayong dalawa? Tapos more than friends pa? Oh. Although ako kasi hindi ko naranasan na ma-inlove sa isang tropa eh. Ayoko nang ganun eh. Pero may mga tropa ako na inlove sa akin. Kapal na mukha! Pero basta rule ko yon, hindi ako jojowa ng tropa. Pag alam kong kaibigan ko lang. Ganun. At saka klaro ako sa ganun. Kasi ayoko. Ang liit na mundo. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ten years and still no ring. Ayaw niyang magkaroon ng sariling pamilya. Hi DJ Rocky. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Since year 2016 pa. At hindi ko inakala na isa rin ako sa mga taong susulat sa iyo. Hindi ako magaling magkwento ha. Pero sana ay mabasa mo pa rin. Itago mo na lamang ako sa pangalang Lara. 27 years old. At ito ang aking secret file. I've been in a relationship with my boyfriend for almost a decade this year. Itago na lang natin siya sa pangalang Jeff. Jeff is 31 years old. 2015 pa lang. Naging magjowa na kami. We both love each other. Alam mo, DJ Rocky, si Jeff yung taong laging nariyan para sa akin. He always shows up every time I need him. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Yung tipong pag may sakit ako, nandyan lang siya nakaalalay. Hinahatid sundo niya ako sa trabaho, kahit bumagyo at kahit tumirik pa ang araw. Walang palya. Kahit malayo pa ang pagtrabahuhan ko. He treats me like a princess. Naalala ko pa nga, noong mga unang taon ng relasyon namin, nag-e-exchange kami ng love letters. May okasyon man o wala. At ang hinding-hindi ko makakalimutan, dun sa sinabi niya sa love letter niya sa akin, ay yung gusto niya
na ako ang magiging ina ng magiging anak niya. Gusto niya na ako ang mapangasawa niya. That time, sobrang saya ko. Kasi nakikita niya ako bilang mapapangasawa niya in the future, 'di ba? At sino ba namang hindi gugusto ng ganong klaseng karelasyon? Yung dating to marry na. But then, nobody's perfect. Third year nung relationship namin, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nang makita kong naka-open ang laptop ni Jeff. Then, scroll lang ako ng scroll na para bang may hinahanap ako. Naghahanap ako ng hidden files. Hanggang sa meron akong nakitang folder na ang pangalan ay Secret Files. At pagka-click ko ng Secret Files folder na yon, ay bumungad sa akin ang 4 na larawan ng kanyang first love. At hindi lang ordinaryong larawan ang mga nakita ko. Etong mga larawang ito ay mapang-akit. Naka-shorts na maikli, nakasando, nakadress doon sa isang picture. Natulala ako sa nakita ko, DJ Rocky. At the same time namangha rin ako sa kagandahan ng first love ni Jeff. Maputi, makinis, at di hamak na wala akong panlaban doon. Maya-maya pa parang naninikip na ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang mga larawan ng first love niya. Ang sakit pala. Buti na lang naalala ko. May asawa at anak na yung first love niya. And I believe nakuha ni Jeff yung mga pictures na yon sa Facebook. Then biglang dumating si Jeff. Hindi ako nagpanik. Hindi ko rin siya kinumpronta tungkol dun sa mga larawang nakita ko. Pero hinayaan ko lang na nakabukas ang laptop. Naka-open ang mga picture nung babae. Then niyaya akong kumain ni Jeff. Ngumiti lang ako sa kanya. Dala-dala ang bigat ng puso ko. Nauna na akong tumungo sa hapagkainan. Dun sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sumunod naman siya. And by that time, nakita na niya kung ano ang mga nakita ko sa laptop niya. Nagkaroon ng katahimikan sa aming dalawa. But still, pinaghanda ko pa rin siya ng makakain niya. Niyaya siyang kumain. Tapos titig na titig siya sa akin. Maya-maya pa, nagsabi siya ng sorry. DJ Rocky, hindi ko alam. Pero hindi ko makuhang magalit kay Jeff. I love him so much. I love him so much to the point na I just feel sorry for myself. And at the end of that day, pinatawad at tinanggap ko pa rin siya.
Nagpatuloy ang relasyon namin. Hanggang ngayong 2025. Earlier this year, DJ Rocky, pumunta si Jeff ng Luzon for 2 weeks dahil sa kanyang trabaho. And by the way, taga-Eastern Visayas kami. Habang malayo kami sa isa't isa, we make sure na nagko-communicate kami. Lalo na siya. He would call me every time na may free time siya. Every day, day and night, nagvi-video call kami. At lagi niyang sinasabi na miss na niya ako. Ganon din naman ako sa kanya. Hanggang sa umuwi na siya. So nagkasama na kami. At habang magkasama kami, it was nighttime. Bedtime. Nakatulog siya. Ewan ko ba sa sarili ko't nang ialam na naman ako ng gamit ni Jeff. And this time, cellphone naman niya. Sa totoo lang, hindi naman ako nangingialam talaga ng mga gamit niya. I don't even know his social media passwords. Hindi ko yun tinatanong at hindi ko yun hinihingi. Pero, yung cellphone naman niya, kahit papano, may idea ako tungkol sa password. So nag-scroll ako sa TikTok account niya. Nagpunta ako dun sa watch history. Nung mga unang scroll ko, wala naman akong nakikitang hindi maganda o kakaiba. Pero habang tumatagal na nag-i-scroll ako, nakikita ko kung ano talaga ang mga pinagpapanood ng boyfriend ko. Nakakabigla. Hindi ko akalain na habang kami pa ay mahuhumaling pala siya sa iba. Videos ng mga babae na merong malalaking hinaharap, mapuputi, na magagandang mukha, mga nakabra, mga nakapanti lang, ganon ang mga suotan. At pagtingin ko dun sa history date, yun ang mga araw na magkalayo kami sa isa't isa. Hindi ko akalain na yung taong laging nariyan para sa akin mahuhumaling sa iba. Dapat bang sumama ang loob ko dahil sa mga nakita ko? Siguro para sa iba, videos lang yun. Social media lang yan. Pero iba yung sakit eh. We don't have any issues, DJ Rocky. Okay ang takbo ng relasyon namin. He treats me like I'm the only one. Lagi niyang pinararamdam sa akin na mahal niya ako. Nandyan yung efforts, nandyan yung sacrifices. Wala akong masabi sa kanya. And I'm doing the same for him. But this time I confronted him about it. At ang sabi niya lang sa akin ay natep siya. And that's it. I know, DJ Rocky, na video lang yun eh. Pero masakit pa rin. Masakit pa rin. Bumalik yung dati. Nakaramdam ako ng insecurity about my physical appearance. Na para bang bumaba yung self-esteem ko.
Nakakalungkot pala. Yung wala naman kayong problemang dalawa. Pero, yung lalaki, may part of him pa pala na natutokso pa rin siya. Natutokso pa rin, lalo na sa mga magagandang babae na malalaki ang hinaharap. Tapos paparamdam na ikaw lang at walang iba. Ipaparamdam na mahal ka. So tulad ng dati, he asked for forgiveness. Pinatawad ko siya. Tinanggap ko siya. Ulit. I love him so much that I couldn't even get mad. Although, pakiramdam ko, tinraidor ako. I felt betrayed. And I'm still hoping that one day, he would become mature. Or more mature. Na maisip niya na ibigay sa akin yung security hinahanap ko. Kasi alam mo, DJ Rocky, yung ibang mga kaibigan namin at mga kamag-anak namin, tanong ng tanong sa akin eh. Tanong ng tanong sa amin kung kailan daw ba kami ikakasal. At sa totoo lang, hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Because we never talked about it. Every time na ino-open up ko yung topic na yon, yung pag-aasawa, change topic siya. And nitong month of May, nagkaroon kami ng deep talk. At ang sabi niya sa akin, he doesn't want to have a family of his own. Ayaw niya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Hindi ako nakaimik nang sabihin niya yun. Hindi ako makaimik kasi wala akong masabi. Yung ang daming thoughts dun sa utak ko. Nasa sobrang daming thoughts, nagkagulo sila na nabulol na yung dila ko. Nagkandabuhol-buhol to the point na wala, para akong pipi. Alam ko sa sarili ko na gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong bumuo ng sariling pamilya. Nakasama siya. Nakasama si Jeff. I was really hoping. Because he promised me that he would marry me someday. Tapos ngayon, maririnig ko na ayaw na niya. Marami pa raw siyang gustong gawin. Marami pa raw siyang gustong maabot sa buhay. At alam ko naman yun. Lagi naman ako nakasuporta sa kanya. I never asked him to marry me. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya ko naman maghintay. Pero hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa buhay niya. Nung sabihin niya sa akin na hindi niya na gustong magkaroon ng pamilya. Mahal ko si Jeff. Halos nakadepende na ako sa kanya. I couldn't even imagine my life without him. He always treats me right. But of course, nobody's perfect. Sometimes, people, even our loved ones, cause us pain. But our love for them will still be the same.
And that is the amount of love I have for him. Kahit na nasasaktan niya ako emotionally, pinipili ko pa ring mahalin siya. Pinipili ko pa ring patawarin siya. Kahit paulit-ulit. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang maghintay. At umunawa. May hinihintay ba talaga ako? Magbabago pa kaya yung isip niya? Ano na lang mangyayari sa akin? Oh my. Hindi ko na alam. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Lara. At ito, ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi! Hello, good evening. Nakamute ka. Hello po, good evening. Ayun, anong pwede namin itawag sa'yo? Trixie na lang po. Trixie, ilang taon ka na? Yes po. 36 po. 36 years old. Saang lupalop ka naman galing, Trixie? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ito ba yung lugar kung saan maraming sibuyas? parang Saudi po yun. Ano? Saudi? Saudi po yun. Hoy, maraming taniman sa Nueva Ecija. Anyway, hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa, Trixie. Trixie 36 from Nueva Ecija. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay meron po akong asawa na LDR at meron po akong katrabaho na MU. Oh, meron kang asawa na ang relasyon ninyo long distance, tapos meron Yes kang po. katrabaho na ka-MU mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 4 years po. 4 na taon. May mga anak na ba kayo? Actually po kasi yung anak ko sa una is hindi niya po anak. Pero alam naman niya yon. Alam niya po yun. Akala ko naman meron pang top secret doon sa isa pang top secret. Kinabahan ako ng very light. Hindi, but anyway, ayan, Trixie, so ano naman, kumbaga tanggap ka naman niya na nagkaroon ka ng anak doon sa una, ganun ba yung Yes. nangyari sa inyo? Opo, okay naman. Actually, okay naman kami. Okay naman kayo. Okay, so ganito ang tanong ko. Paano nangyari meron kang katrabaho na naging ka-MU mo? Anong nangyari? Bakit kinailangan pa ng ka-MU yung katrabaho? Bali, actually, hindi po talaga siya totally ganun dapat eh. Kasi magkatrabaho lang po kami. Tapos medyo mataas ako sa kanya. Tapos, parang one time lang po, nagkakaroon kami ng sabay na ganito, sabay kumain, sabay umuwi, sabay mag-break. Tapos hindi ko po alam na noon pa lang pala is meron na siyang nararamdaman sa akin. Paano mo nalaman? Ito na po, nung umamin na po siya sa akin na mayroon pala siyang intensyon noon pa, which is ang problema ko nga po doon, may asawa po siya. Oh my, so may asawa din tong ka-MU mo. So umamin lang to sa'yo. Matagal na ba kayo magkatrabaho? Medyo po, 2 years. 2 taon. Matagal na ba yung asa mong tamatahol? Ay, wait lang. Bigyan mo muna ng treats. Anong pangalan ng aso mo? Wait lang po.
Okay na po. Yan, okay na po. Okay na? Sige. Apo. Actually, itong programang to, pet-friendly to eh. Kaya naman natin i-entertain yung mga aso kahit sila pa nga mag-bark dito eh. Kaya lang, syempre, gusto natin mag-focus dun sa kwento mo ngayon eh, Trixie. Okay, sige, Trixie. So, ano na kayo, 2 years magkatrabaho, nito lang umamin sa'yo na may nararamdaman para sa'yo. Tapos may asawa siya. So, paano mo tinake yung pagtatapat niya sa'yo na gusto kita, ganon? Hindi nung una po kasi, akala ko nga, hindi po siya totoo. I mean, akala ko binibiro niya lang ako or ganun. Something na ganun. Akala ko, ano lang po, yung parang malalang talaga. Akala ko pinagtitripan niya lang ako, ganun. Tapos nagulat na lang din po ako na parang lumalim siya ng lumalim, nagkaka-chat kami. Nagkaka-I love you-han na kayo? Nagaganon po siya, pero minsan kasi hindi ako nagre-reply. Pero minsan nagre-reply po ako kasi nga, siya kasi yung nandito eh. Kaya nga sabi ko nga po nun, ganun pala yung feeling. So, nahulog yung loob mo na dito sa katrabaho mo? Hindi, sa totoo lang po, sa inyo lang po ko aamin, opo, talagang nahulog po yung loob ko sa kanya. Pero hindi ko po hanggat maaari, pinipigilan ko po kasi may asawa nga po ako at may asawa din po siya. Mhm. So medyo, yun po yung gusto kong ihingi ng advice sa inyo na, Hala! ayan, Alam mo ba na hindi na ako nagbibigay ng advice? pero piling ko kasi, Hindi, charot lang. May darot. Anyway, Trixie, eto muna. Tatanungin muna kita ng mga iba pang impormasyon Opo, kasi tungkol sa asawa mo. Kasi, syempre, bago mo gawin yung bagay na yun, bago ka tuluyang mahulog sa isa pang tao, meron kang hinahanap na hindi na ibibigay ng asawa mo. So, bukod sa distansya na parang nagiging issue nyo sa kasalukuyan, ano pa yung issue ninyong mag-asawa? actually po, mabait naman kasi talaga siya. Kaya lang po, medyo maedad kasi siya sa akin. Kaya parang, may time na kunwari uuwi ako, pag sabi ko na sa kanya, okay, nasa bahay na ako, okay na siya doon, tapos usap lang konti, pag inaantok na ako, parang wala masyadong thrill po ba yung ganun. Gusto mo nang may video call kayo, ganun? Hindi, may video call naman po, okay naman, okay yung communication. Parang ano lang siya po, yung parang panatag lang na parang, pag nasa bahay na ako, okay na, hindi na kami mag-uusap, aalis siya, tapos papayagan ko, parang, ganun po yung setup, parang, okay na siya na malaman niya nasa bahay na ako, ganun. Parang wala na siyang, Hindi ba secured yung ganung feeling? I mean, dapat mas ma-secure kapag ganun yung asawa mo. Or sa'yo iba, parang naghahanap ka ng konting thrill or parang adventure or parang magalit ka naman sa akin minsan, pigilan mo naman ako. May ganun ka ba? hindi naman po, actually, secured naman talaga ako sa kanya ever since po. Nung ito na lang nga din po talaga yung first time na nangyari sa akin na nagkaganito talaga ako kasi hindi ko din po talaga alam. Tapos parang yun nga, hanggang ngayon, pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi sabi ko, yung magkaroon ng pagkakamali doon sa asawa ko kasi okay naman siya, wala naman siyang pagkukulang sa akin eh. Siguro yun lang din talaga na parang hindi siya katulad nung iba na todo, parang okay na kasi siya dahil mas ahead nga siya sa akin eh. Feeling ko lang infatuation, hindi ko po alam talaga kung ano yung nararamdaman ko eh. Parang dapat ko ba siyang ituloy or hindi, or kailangan ko bang i-enjoy lang yung moment. Di ko po kasi talaga alam. Kaya sabi ko nga po, nung nakita ko talaga yung sa TikTok, talagang sabi ko kailangan ko makatawag talaga. Kasi wala po akong ibang makausap sa totoo lang. Yung dalawang Wala kang anak ko, wala kang napagsasabihan ng wala po. nararamdaman mo? Actually, yung sa mga katrabaho ko, pansin na po nila na, pero alam din po nila na may asawa ko, may asawa din po yung lalaki. So, Pero syempre, alam hindi po kayo nila- umaamin na merong something sa inyo. Opo, pero yun nga, parang pag nagsasabay kaming kumain, tapos binibilan ako ng pagkain, ganun, ganyan. Iba Pogi po ba? yung Pogi? Mabango eh. Yun po kasi talaga yung gusto ko, mabango. Mabango talaga siya. Mabango. Yung hininga, tsaka yung, yung katawan, ganon. Mabango. Actually, hindi naman po kami nagpipisikal pero parang
Natutuwa lang talaga po ako pag kasama ko siya, parang ganun. Sandali lang, ito naman. Hindi, gusto ko kasi namin, naintriga kasi kami. Siyempre, sabi mo, mabango, tinanong ka kung pogi, sabi mo, mababango. So, may meaning, pangit, ganon. Hindi naman po, feeling ko ano naman siya, feeling ko pogi naman din po talaga siya. Medyo, ano lang siya, siguro dahil sa lifestyle niya rin po, parang medyo meticuloso siya na, pero hindi naman siya bakla. Actually, nung una, akala ko, nung na-hired siya, akala ko bakla siya, pero hindi pala. Nung nalaman ko, nakilala ko po na nakilala, hindi pala siya bakla. Talagang ano lang siya, yung maano lang siya sa... Malinis lang talaga siya sa katawan niya. Ganun po. Yun yung pinakagusto ko sa kanya, malinis sa katawan. In mabango. fairness naman kumbaga, meron kasing iba mukha lang mabango pero hindi talaga mabango. Hindi Diba? siya po talaga. Tas, yung mukha niya naman, yung katawan niya, okay naman po talaga. Pogi naman, marami naman yung nagsasabi. Okay. Trixie, may tanong ako. Ano na yung pinakamatinding nagawa ninyong pagkakasala nitong katrabaho mo? Ano lang, siguro yung hawakan lang ng kamay, ganun lang po. Tsaka kasi medyo clingy kasi talaga po ako eh. So, siguro yung hita ako, hindi, ko, sabihin niya ng malandi ako, pero hindi eh. Mahilig po talaga ako kahit, kaibigan ko. Yung parang sinasandalan lang naman, hindi naman siya actually pinapatong. Parang sinasandal ko lang yung hita ko sa hita ng katabi ko. So, Parang ginawa mo na yun sa naisip ko kanya? lang siya. Opo. Yun nga, pag nagsasabay po kaming kumain. Pero hindi pa kayo nagkikiss? Hindi pa naman po. Kasi yun nga po, pinipigilan ko po kasi talaga siya. Kahit na minsan, syempre, tagal na rin po, parang gusto ko, pero pinipigilan ko po talaga. Oo, kasi doon mo talaga malalaman kung mabango pati hininga, di ba? Hindi, actually, pag bumubulong naman, mabango naman. Pag bumubulong, naamoy mo na yung hininga. Opo, kasi nga, opo, kasi kasama ko nga po siya sa trabaho, kaya parang, dahil ahead ako na posisyon sa kanya, pag may inuutos ako, or isa nagbubulungan kaming dalawa, Pero hindi mo ba naisip na minsan baka ginagamit niya yung closeness ninyo para makuha yung isang posisyon na gusto niya? Yung mga ganun ba? hindi, nasa posisyon na rin po kasi talaga siya, nasa taas lang talaga ako. Pero may posisyon na rin po siya. Kumbaga, hindi niya naman kakailanganin ng backup mo kung sakali, ganun. Hindi naman po. Tsaka actually, sa totoo lang po siya graduate. Ako hindi naman. Parang narating ko na lang kung anong meron ako ngayon sa experience. Tsaka, palagi ko naman madiskarte ka rin sa buhay. Anyway, Trixie, so, ang ano mo ngayon, dilema mo, parang gusto mong pigilan, but at the same time, parang yung isinisigaw din ng puso mo, parang enjoyin mo na lang habang wala yung asawa mo, parang ganon. Kailan ba darating yung asawa mo? This year din po. This year Actually din. din po, dapat magre-resign na rin po talaga ako. Pero, parang nagtatalo kaming dalawa nung asawa ko bago pa siya mag-open sa akin. Nagtatalo na kami ng asawa ko kasi bago ko narating tong posisyon ko na to, is pinaghirapan ko naman po siya ng taon talaga. So, meaning gusto kanyang pag-resignin sa trabaho mo, ikaw lang yung may ayaw? Opo, kasi nga, opo, parang ganon. So, bakit ayaw mo? Dahil, una, mawawalan ka ba ng career? Tapos, syempre, ayaw mo din naman na mawala lang magpunta lang sa wala yung mga pinaghirapan mo. Ganun ba yun? Parang ganun po. Kasi po, sa totoo lang nanggaling ako sa staff. Dumaan ako sa... Marami po akong pinagdaanan eh. Kumbaga taon. Kumbaga parang 7 years akong nasa ganitong industry. 7 years, 8 years. Bago ako naging manager talaga. Kaya parang... Tumatawag na ba yung asawa mo? Hindi naman po. Hindi naman. Wala naman siya. Tapos na kami mag-usap. So, paano yung setup? Pero paano yung setup ninyo nitong ka-MU mo sa trabaho? Paano yung setup ninyo? Pagkatapos ba ng trabaho, di na kayo nag-uusap? O pag sa bahay pa rin, kachat mo pa rin siya, katawagan mo siya, ka-video call, ganun ba siya? Kachat. Tapos, sabay po kami umuwi. Ganun. Nagkikita ba kayo sa labas? Hindi po talaga. Di ko pa, kasi ayun nga po yung ko, parang pinipigilan ko siya, pero parang gustong kumawala ng sarili ko. Parang, Hindi ko alam kung- parang gusto mo i-try, ganun. Opo, may ganun kasi ako, kasi sa bagay, nga po, di ba? Parang yun nga po, kaya din ako tumawa kasi parang, i-try ko ba to? Parang ganun po.
Yung tipong gusto mong tikman bago mo layuan. Hindi naman po. Uwe, maniwala. Kasi gano'n. Parang, Check mo lang kung mabango talaga. Ganon. hindi, tsaka parang gusto ko lang din po kasing, kumbaga parang ganito. Gusto ko siyang kasama, pero hindi ako magsisettle sa kanya. Parang mas gusto ko pa rin sa asawa ko magsettle. For fun nga lang, ganon. Parang ganun po, pero may feelings eh. Kaya yun, doon po ako nagtataka eh. Kasi baka mamaya din tuluyan kang mahulog tapos siya na yung piliin mo kaysa sa asawa mo. Opo. Parang ganun po. Pero ano bang mas nangingibabaw sa'yo? Yung sa ngayon po, kasi siya nga po yung nandito sa akin. Siya yung tumutulong sa lahat ng gawain ko, ultimo sa trabaho. Tapos may kailangan ako sa bahay. Parang minsan yung mga hindi naman po ganun kabibigat na bagay pa. Natutulungan niya po ako na solusyonan. So Kasi talaga madiskarte tong taong to. Opo, medyo mahirap ka na po kasi sa party ko kasi, di ba, malayo nga po yung asawa ko. Parang ako po lahat dito sa bahay kasi yung anak ko, 3. Ako lahat, pagka uwi ko, ako nag-aasikaso. Pag may kailangan akong bilhin, ako lang din po. Unlike kasi nung nandyan siya, pag sinabi ko, baka ganito, ganyan, baka pwede ako makisuyo ng ganito, ganyan. Ganun po. Siya yung parang One call away mo. Ganon. One Opo, call parang away. ganon. Parang savior, ganyan, hero. Trixie, tanong ko. Ano ang ambag ng asawa mo sa buhay mo sa kasalukuyan? Nagbibigay ba siya ng financial support? Ano yung rason kung bakit talaga siya ng ibang bansa para magtrabaho? Ano pa? sa support naman po, talagang wala naman akong masabi. Lahat financially, lahat ng gusto namin mag-ina, binibigay niya naman. Tapos yun nga, hindi niya naman po anak tong mga to. Pero Tinanggap yung niya. suporta nandun. Opo, yung suporta ko nandun. So in terms of kabaitan, pagtulong, financially, emotionally, nasusuportahan ka ba niya? Opo, lahat naman po talaga. Parang, yun nga lang din po talaga. Parang, meron kasing time na parang minsan pagod na ako. Pagod po ako sa trabaho. Tapos, mag-uusap kami sandali. Tapos parang siya, sige, magpahinga ka na. Parang Kumbaga, ganun po, naghahanap ka ng physical din na suporta, ganon. Opo, parang gano'n na parang, yung kahit konting oras lang na kakausapin mo ko. Hindi po ako nagtataka sa kanya na, kasi ayoko pong magkaroon sa sarili ko na, kaya gano'n siya. Kasi di ba mayroon po tayo minsan instinct na gano'n na parang, ano ba yung kakatawag lang, tapos magpahinga na daw ako, tapos mamaya na lang. May gano'n po kasi ako eh. So naisip mo yan at hindi mo yan tinatanong sa kanya? Hindi po, kasi inaano ko baka mag-away lang din po kami. So bakit di kayo open sa isa't isa? Hindi, yung sa part lang naman na po yun, na parang ngayon kasi hindi ko siya matanong ng gano'n. Kasi parang, nung nakaraan lang po, parang nagtalo kami about sa pagpupuyat naman ng 2 bata. Tapos kasi isang aga naman po natutulog, yung 2 bata, parang late na natutulog. So, nag-away Parang lagi siyang kayo? galit po. Opo, lagi siyang galit. Pero, Tapos pag- ang tanong ko naman sa'yo, okay, nagkakaroon kayo ng mga issues sa ganyan. Kasi normal naman yan, yung mga pagtalunan Opo, ninyo yung pagtulog ng bata. Siyempre, kumbaga malayo siya. Gusto niya na kahit papano, maayos yung tulog ng mga bata. Ikaw din naman, for sure, gusto niya maayos din yung tulog mo, pahinga mo, ganyan. Kumbaga may mga bagay na hindi kayo nako-communicate, feeling ko. So, Opo. ikaw, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo na o-open up tong mga parang gusto mong mangyari sa relasyon ninyo? Bakit hirap kang magsabi sa kanya na ito yung nararamdaman ko ngayon, baka pwede mo ko bigyan ng konting oras, ganito, ganyan. Bakit? Anong meron? Hindi na na-try ko na kasi siya, parang last month pang ata. Na-try ko na po siyang sabihin na, hindi ba pwedeng saglit lang? Hindi ba pwedeng patayin mo na lang yung tawag pag nakatulog na ako? Yung ganun po. Minsan may daing ako sa kanya na ganun. Na, usap muna tayo, pag tulog na lang ako, saka mo na lang patayin. Kailangan ko lang muna ng kasama kasi parang hindi ko nga siya na doon sa 3 bata. Parang hindi ko siya parang may 3 bata pero hindi kasi siya yung nakakausap ko ng talagang nakakausap ko, problema ko, ganyan. Daing, gano'n, hindi.
shop. Tapos yun, tapos sabi niya, hindi kasi magagawin pa ako, pagod pa ako, tapos magkaano ko, may pupuntahan pa ako. Yung mga ganun pong Yung experiences. relasyon nyo ba, ganyan na dati pa bago pa siya magpunta ng ibang bansa? Opo. Ganyan na rin. Tsaka yun nga po, yung pag sinabi niya po kasi naniniwala talaga ako. Kasi ayoko nga po yung katulad nun sa dati kong partner na yung parang nagger ako na parang tanong ng tanong sa pupunta. Kaya parang binago ko yung sarili ko pagdating sa kanya na parang, okay, sige, kasi ahead naman siya sa akin eh. Siguro naman medyo matured na siya. Mhm. So kahit, Ngayon lang- kumbaga, kahit personal dati, ganun na rin siya, na hindi siya masyadong mapagbigay ng oras sa'yo, ganun. Hindi Oh, po. hindi ka Actually, nung magkasama kasi kami, hindi naman po ganun. Actually, sa akin po lahat ng oras sa amin. Pero nakikinig Kaya siya sa'yo, lahat ng nararamdaman mo, kinukwento mo sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang best friend mo tong asawa mo, yung ganun. Ganun mo ba siya dati? Ganun po kami hanggang sa itong mga nakaraang buwan. Parang aalis, magbabasketball, may pupuntahan, may magaganito, magaganto. May Hindi ako naiisip naman ka po bang parang mali sa kanya? tumatawag. May mali ka bang naiisip sa kanya? Pakiramdam mo ba may mali siyang ginagawa? Minsan po ganun, pero nilalabanan ko nga po kasi parang feeling ko kasi pag inisip ko na naman yun, babalik na naman po ko dun sa katulad dun sa unang partner ko, dun sa tatay nila na parang ito na naman, mali na naman pala. Parang ayoko po kasing ganun yung mangyari sa akin ngayon. Eh. Pero kalaban mo sarili mo ngayon, sis. Opo. Yun nga po yung malaking ko, nahirapan po talaga ako. Eh. Tapos, yan pa. May Sa ganun ng, May mga salitang magandang bitawan na hindi masyadong nakaka-offend pag sinabi mo sa isang lalaki. Like, yung tipong, namimiss ko na open tayo sa isa't isa, baka pwede naman tayong parang magkwentuhan na parang tulad ng dati. Yung mga ganun, nagawa mo na ba yung ganong klaseng paglalambing? Kasi minsan pag inumpisahan natin na sino bang kasama mo, anong meron. Di ba parang siya attack sa isang tao na para bang kine-question mo kung saan siya nagpunta or whatever. So, parang sabi mo nga, ayaw mo na maging ganun ka. Well, gets ko yun, yung part na yun na parang ayaw mong mag-transform ka into someone na nakita mo na dati na gusto mong baguhin ngayon. Kasi okay naman yung relasyon ninyo ngayon parang ganun yung pakiramdam mo. So, parang ang nakikita ko sa'yo ngayon, pwede kang kumuha ng mga or pamili ng mga salita na pwedeng magtunog siya ng lambing, 'di ba, dun sa mister mo. marami na kasi po talaga akong beses na na-try yun eh. Kasi medyo clingy po talaga ako kahit sa personal po. Malambing po talaga ako. Talagang, ewan ko, umabot na lang din po talaga kami sa ganun. Kaya parang sabi ko nga sa tagal namin, parang, bakit ngayon ako nagkakaganto? Mhm. Ano sa palagay Parang mo sinusubukan yung pwedeng siya. gawin niya? Anong sa palagay mo yung pwedeng gawin niya para mas makaramdam ka ng safe ka, ng security ka, na secured ka, na para hindi mo na maramdaman yung nararamdaman mo sa katrabaho mo. Yung ganun, ano yung pwedeng gawin ng asawa mo para ma-peace ka? Kailangan niya bang pumunta ng Pilipinas, magstay for good dyan? Palagay mo, ano yung nararamdaman mo na magpapatahimik sa nangangati mong katawan, ganon. Hindi, kasi ko na po rin po sa kanya yun na mag-for good na lang dito sa Pilipinas. Kaya lang parang ayaw niya po. So pakiramdam mo parang hopeless, ganon. Pag inopen ko kasi yung mag-for good na lang siya dito, kasi sabi ko, ito naman yung trabaho ko, tapos ikaw pwede ka naman maganito na lang. Kumbaga, tulungan lang. Parang sabi niya, magaganto pa si ganito, yung panganay nga namin, gagraduate pa ng grade 12, ganyan, ganito. Dami pa siya pong, kasabi ko, ilang taon pa ba bago kita makasama, kasi yung yearly na uwi mo, kulang pa eh. Mhm. Kaso Totoo lagi yung naman. matumban. Kumbaga kailangan talaga ng... Ako, naniniwala ako na mag-work ang LDR pag may timeline. Kapag, eto lang ha, makapag-ipon lang tayo. Sige, for good na ako dyan, magnegosyo tayo or whatever. Pero kung may mga anak kayo or may kinikilala siyang anak sa'yo, diba? Kasal kayo, tapos gusto nyo talaga na madagdagan pa yung mga anak ninyo, maramdaman mo yung presensya niya,
napakahalaga na mapag-usapan yung maigi kung kailan talaga siya magfo-for good sa Pilipinas. Unless ikaw yung sasama sa kanya sa ibang bansa, tas kasama yung mga anak ninyo, yung ganun ba? Pero ito na lang din yung tanong ko sa iyo, Trixie. I-fast forward natin to. Kung sakaling mapili mo na, sige, gora na ako dito kay katrabahong ka-MU, ganyan. Ilalabang ko na to, enjoyin ko na yung moment, seizing the moment, ganyan. Carpe diem. Okay. Sige, sabihin natin na nagkamali ka na ng lubusan, ng tuluyan, natikman mo na, ganon. O kaya nabanguhan ka na ng tuluyan, na-confirm mo, mabango nga. Kung ganon ang mangyari, okay. Anong mararamdaman mo? I mean, anong ilagay mo yung sarili mo dun sa ganong klaseng posisyon. Anong mararamdaman mo? Matatahimik ka ba? Knowing na meron kang asawa na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo na hindi mo nakakasundo at some point. Tapos kinikilala niya yung mga anak mo na maging anak niya rin, tanggap niya lahat sa'yo, ganyan. Okay ba sa iyo na matatahimik ka, maguguluhan ka? Anong pakiramdam mo nun? Yun nga po yun nga po yung nararamdaman ko din na parang hindi ko siya kayang saktan kaya pinipigilan ko po talaga yung sarili ko. Kasi wala nga po siyang ginawang hanggang ngayon di ko pa rin naman na wala akong alam. Basta alam ko lang sa sarili ko na hindi niya kami pinapabayaan. Yung utang na loob, buo eh. Baga parang tinatanong ko talaga sa kanya na utang na loob lahat yun. Tsaka yung pagmamahal, binabalik ko yung pagmamahal. Kaya hanggang ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gumagawa ng ikasisira namin. Pero yun nga, parang dun kasi papunta na, hindi ko alam, parang minsan nga iniisip ko na hindi po talaga mag-resign para matapos. Yeah. And do what's best for you. Kasi kung yung paa mo, yung kanang paa mo, nandun patungo dun sa kaopisina mo, tapos yung kaliwang paa mo nasa mister mo, pero parang pahakbang ka na papunta dun sa kaopisina mo, mahirap yan. Kumbaga, you have to really face the consequences of your actions. At alam mo naman na hindi magiging payapa yung pakiramdam mo at magiging sitwasyon ninyo just in case piliin mo na magkamali kasama tong katrabaho mo. Kumbaga, alam mo alam mo naman yung magiging resulta na magiging desisyon mo just in case ito piliin mo eh. At alam mo din naman yung magiging resulta ng desisyon mo kapag naging loyal at faithful ka sa asawa mo. Oh, may problema kayo, pero you have to really be honest about what you feel. Lalong-lalo sa asawa mo. Your husband should be your best friend. Alam mo yung naiisip ko nga kapag ang isang tao talaga nag-asawa siya, dapat yung asawa niya, yan yung matalik niyang kaibigan. Bukod sa may ginagawa kayong matalik, 'di ba? 'Di ba parang kung bukod sa ganung pakiramdam kasi nagmamahalan kayo, 'di ba? Matalik mo siyang kaibigan na everything that you feel, dapat malaya mong nasasabi sa kanya. At kung hindi mo malayang nasasabi sa kanya, ibig sabihin may problema kayo sa relasyon. So, it's either ikaw yung magsasuffer hanggang kailan, hindi ko alam kung kailan, or ngayon pa lang mag-suffer na yung relasyon ninyo at posibleng maayos nyo. Alam mo yun, ngayon na kayong maghirap nang sa gayon makahanap po yun ng solusyon. Kaysa dun sa ikaw yung tuloy-tuloy na mag-suffer hanggang sa makita mo yung sarili mo na lumalabas na lang dun sa sitwasyon na ikaw din naman mismo yung may kagagawan. So yun. Pero may isa pa din po kasi akong concern. Ang inaano ko po kasi, yun nga yung pag dati, parang naano ko sa kanya na kausapin niya ako. Ngayon naman po, ang nangyari, parang kahit di niya na ako kausapin. Parang okay na lang po kasi kausap ko na nga po yung isa. Okay lang ba sa'yo yun? Na nga, imbis na kinukuha mo sa asawa mo yung ganong klaseng atensyon dito mo na sa isa, okay ba sa'yo yun? Masarap ba sa pakiramdam yun? Hindi nga po, nahihirapan nga rin po talaga ako. Sabi ko nga, dapat pala, di na lang, nung umpisa pa lang, hindi na ako naging mabait sa kanila. Doon sa katrabaho ko para hindi na palapit yung loob ko. Pero alam mo, pwede naman magkaroon talaga ng kaibigan sa loob ng opisina eh. Magsiset ka lang talaga ng boundaries and limitations. Kapag alam mo na talaga na sumusobra na at hindi na tama, ito yung ko dyan ito yung pamantayan ko dyan Kapag ginagawa mo na yung mga bagay na dapat ginagawa ninyo ng mister mo,
ibig sabihin may mali na. Kumbaga, pag ginagawa mo na dun sa katrabaho mo, yung dapat ginagawa mo para sa mister mo, ibig sabihin may mali na. Ibig sabihin, you've crossed the boundary, you've crossed the line. So, yun dapat yung wake-up call mo na parang, uy, ginagawa ko to sa mister ko, ba't ko to ginagawa sa ibang tao? So, Opo. ibig sabihin, parehas na tong mahalaga para sa'yo, di ba? O baka naman hindi na rin mahalaga yung mister mo sa'yo. So, mamili ka lang talaga kung sino yung gusto mong maprotektahan at anong klaseng buhay yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa buhay ninyong mag-asawa. Laging may consequences yan. Kapag ikaw pinili mo tong pagkakamali na to, alam mo na may masisira. Pero pag pinili mo yung tama, alam mo na may hirapan ka, pero alam mo na magiging payapa ka sa dulo. Yung ganun ba? And I wish you peace and a gift of discernment from the Lord. Kasi mahirap yan na natutokso ka at the same time. Kasi ang sarap di ba? Ang sarap may kausap. Hello! Sinong hindi masasarapan na may kausap na babango? Wala. Isa ko pang i-share po kasi Overtime na tayo, sis, ha? ay sige. Ano ba to yung share mo? Mabilis na lang. Go. Hindi, parang lang. Ngayon ko lang din po kasi talaga na-experience yun, yung may katrabaho ako na nagkagusto sa akin. Kaya parang yung dating sa akin, iba. Sinabihan ka na ba niya na gusto ka niya matikman, ganun? Hindi naman po. Actually, hindi talaga. Wala Wholesome po yung talagang ano ninyo. ultimo kamay. Wholesome, ganun. Opo, talagang ultimo kamay. Wala po talaga siyang ginagawa. Di maganda. At least nandun pa lang kayo, wala kayong physical intimacy or whatever. Wala naman po. So, yun lang, mag-ingat ka lang dyan sa emotional intimacy. Kasi, again, sabi ko nga kanina, kapag natatagpuan mo na yung sarili mo na ginagawa yung bagay na dapat ginagawa ninyong mag-asawa sa katrabaho mo, I mean, kapag natagpuan mo yung sarili mo na ginagawa sa katrabaho mo, yung ginagawa ninyong mag-asawa, may mali na ron. Kasi dapat sa asawa mo lang, exclusive sa asawa mo. Bakit? Sa lahat ba ng tao magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo mag-I love you ka? Hindi. Sa asawa mo lang yung ginagawa. At sa mga best friend mo, diba? Anyway, thank you so much, Trixie. Thank you din po. Thank you din po sa pakikinig. Pagtawag mo sa programang ito. Alright, pwede naman merong mabango dyan sa paligid mo. Sprayan mo na lang yung asawa mo, kaya sarili mo, diba? Para, mabango, ganun. Anyway, may air freshener din. Blood talaga. Then, nagigets kita dyan. Ang sarap din talaga na makaamoy na mabangong lalaki. Kasi sa panahon na yun, diba? Diyos ko, yung mga amoy ng iba, parang sasapakin ko no? Sobrang lakas. Anyway, thank you so much, Trixie. God bless. Bye. Thank you po. Bye. Alam naman ng tao minsan kung anong talagang ginagawa niya sa buhay. Like, naisip ko lang, parang, excuse me, sandali lang, parang merong hangin dun sa loob na lalamunan ko. Naisip ko lang naman, na, hello, ang mga tao, sobrang alam nila na may masasaktan pag ito yung pinili nila, o alam naman natin kung anong tama't mali. Nangingibabaw lang talaga yung kate. Tsaka yung pag-iisip ng at the moment. YOLO, you only live once, you enjoy the moment. Kasi baka hindi na to dumating, yung ganun. Pero aanin mo naman yung 5 minutes, 10 minutes, 10 days, 30 days, 3 months of pleasure compared to a lifetime of pain. Timbangin mong maigi. What is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Yung habang buhay, mapagsisisihan mo na bakit ko ginawa to, sinira ko yung pamilya ko. At may nasira akong ibang pamilya. Kumbaga timbangin mo lang dun sa parteng yun eh. Okay, makikipaglandian ako dito. Oh, so? After 10 years ba? Kayo pa din? After 10 years ba, mararamdaman mo sa puso mo na, ay, payapa ba to? Parang may kapayapaan ako sa puso't isipan. Hindi. That act will haunt you for the rest of your life. Pero yung iba, sinasabi nila na parang, this was the most right mistake that I've ever made in my entire life. Huh? Pinakatamang maling ginawa ko sa buhay ko. May mga ganun eh.
Ewan ko ba kung may konsensya yun? Ewan ko. Pero yeah, we're all imperfect human beings capable of making or doing mistakes. But the thing is, hindi naman natin kailangang magkamali para malaman natin kung anong tama. Alam na natin yung tama. Gusto lang nating magpasarap. Charot to, darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky, and this is Lara's Secret File. Si Lara na merong 10 taong relasyon kay Jeff, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya napapasukan ng singsing. Ibang bagay na ipasok na sa kanya pero yung singsing wala pa. At ayaw raw magkaroon na ng pamilya ni Jeff. Dati nangako si Jeff na siya yung pakakasalan, pero after few years, biglang hindi na yung pangako sa kanya. Ay, it only goes to show that people change. And the only constant thing in this world is change. So ang tanong, maghahanap ka na ba ng bago, Lara? Charot with Harot. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Arlene Tricia Barboza Rampas. Nakakapagod pag ganyan. Walang mapapala si ate girl pag ganyan. Laruan lang ang kailangan ni boy. Bakit hindi mo nalang regaluhan etong si Jeff ng magandang laruan? Barbie doll? Charot with Harot. Eto naman ang sabi ni Jobert Vertudazo. Yun ang masakit na mga salita na hindi pa siya handa. Ayaw niya munang magkapamilya pero gayon pa man maghintay ka lang, Ma'am Lara. Iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Shout out sa Team Bulacan Overdrive Grab Drivers. Happy birthday kay Miss Karen Martizano Shirato. Maraming salamat. Yan po ay galing kay Jobert Vertudazo. Oy, ito, iba naman ang opinion ni Jobert. Maghintay ka lang, paramdam mo lang talaga sa kanya na mahal mo siya. Ito pa sabi ni Bruno, nakarelate naman ako dito. Well, not worth it, etong lalaking to. Ewan, basta, ganyang-ganyan ang ex ko. Mental torture yan. Someday, you will find the courage to leave because promises are made to be broken. Makikishoutout naman po sa aking nanay, Emma de Maandal, together with Kendra Christoph, listening from Padre Garcia, Batangas. Maraming salamat, DJ Rocky. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Hiwalayan mo na yan. Iba na yung pinasukan yan. Hindi sa pinag-overthink kita, pero parang ganun na nga. Eto pa sabi ni Robert, huwag mo nang antayin at huwag ka nang umasa pa sa kanya. Sa una pa lang may mali na sa ginawa niya, lalo na may picture ng first love doon sa kanyang laptop, tapos nanonood pa ng mga videos na babae na malaki ang hinaharap. Mabuti sana kung single siya. Okay lang yon, one to sawa. Pwede ka naman niyang makita ng live. Hanap ko na lang ng iba. Yung tipong ikaw ang mabibigyan ng atensyon, pagmamahal at seguridad. Yun lamang po from Robert. Eto pa sabi ni Jaime Castro, walang plano sa'yo yung lalaki. Gusto ka lang bembangin yan habang buhay. Maghanap ka na ng iba, te. Fairness naman dito kay Jaime, ha. Diretsahan, ha. O, eto pa sabi ni Matt Steven Vito,
Hindi po mabubuo ang gabi ko kung hindi ko masisilayan ang iyong ganda at mapapakinggan ang iyong boses na boses, Diyosa. Para sa'yo, Ate Lara, kung ako sa'yo, iwan mo na yan dahil hindi yan tunay na lalaki. Pag ganyan ang lalaki, may dahilan yan. Marami dyang iba. Yung mas lalaki pa sa jowa mo ngayon. Nakakalungkot ang kwento mo, pero gayon pa man, sasaya ka rin sa ibang lalaki. Shoutout po kay Jaylon Adoyo at kay Vito na maraming salamat po. Maraming salamat, DJ Rocky. Hi. So, out of 54 people na nagsabing ng komento doon sa ating secret file sender na si Lara, parang 50 doon unanimous na hiwalayan na niya. Kasi wala talagang plano. Parang 4 lang yung nagsabi na, okay, sige, stay ka pa. Pero ako, ang masasabi ko sa'yo, Lara, kung humihingi ka talaga ng opinion namin dito, opinion ko, most especially, tuloy mo lang. Gusto ko yung mga tipong senior ka na nandiyan ka pa din. Yung tipong iniisip mo pa din na okay naman siya, ganyan. Tapos manunod ka ng sine, may discount, ganyan. Tapos pipila ka na dun sa mga paayuda sa mga senior. Okay lang sa akin. Oo, basta okay sa'yo walang kaso dun. Kung willing ka naman mag-antay hanggang sa maging 60 years old ka. Oo, walang kaso dun. Walang kaso. Kung doon ka ba naman masaya kahit masakit, laban mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Walang plano sa'yo, tapos sa iba biglang magpaplano, tapos iwan ka. Okay. Ramdam naman namin, Lara, na sobrang patay na patay ka dito kay Jeff. Yung tipong iniisip mo na ito yung lalaking ideal para sa'yo. You are so in love with the idea of the person but not the reality of this person. Nagigets mo? Yung pinakita sa'yo dati ni Jeff, ganda eh. Di kayo iniiwan, hinatid sundo. As in, para kang prinsesa. Pero dun sa kinuwento mo sa amin, hindi naman siya yun. I mean, hindi naman yun yung realidad niya eh. Yung realidad niya yung kinuwento mo. Na nagtatago siya ng pictures ng ex niya. Na nandun sa laptop niya at ang nakalagay dun sa folder na title Secret Files. At yung mga pictures pa ng ex niya, yung talagang sultry. Yung nakakapang-akit. Tapos dun sa watch history niya, kapag wala kayo, hindi kayo magkasama, ano mga pinapanood niya? May mga bubelya or wherever, mga inaharap na malalaki, sexy, pantit bra lang ng mga babae. Pero actually yun, medyo masasabi ko na lalaking ugali. Minsan naman di mo talaga maiwasan na yun yung nakikita mo sa feed mo eh. Kahit nga ako, minsan makikita ko yun, dadaan lang. Di ko naman sinasadyang panoorin, pero biglang pag-scroll ko sa feed ko, biglang yun na lang talaga yung lumalabas. Minsan aksidente, minsan sinasadya, di natin masabi. Depende talaga sa intensyon ng tao. But what worries me is the fact na walang kaplano-plano tong taong to sa iyo. At napakahalaga nun at that certain age. 31 is no joke. Kung 31 years old na yung lalaking yun, dapat nag-iisip na rin siya. At ikaw, kung 27 years old ka na, nag-iisip ka na rin of marrying someone. And 10 years of being in a relationship, serious relationship, is no joke. Mahal ka man niya sa paraan na meron siya. Pero kung hindi kayo magkapareho ng direksyon sa buhay, let me tell you the truth, masasayang lang ang oras mo. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi mo kailangang magtiis habang unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong halaga.
DJ Rocky, baka magbago pa yung isip niya. Naniniwala ka dun? Na ang isang lalaki, pag sinabi niyang ayaw niyang magkapamilya, na wala pa yung sa plano niya talaga, yung pagsisettle down dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay, pag sinabi niya yun, isang araw babangon siya mula sa pagkakagising niya at sasabihin niya magpakasal na tayo. Naniniwala ka ba dun? Na in less than 3 years, sasabihin niya yun sa'yo. I don't know if you believe it or not. Pero sana, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Deserve mo yung taong paninindigan ka. Deserve mo yung taong may plano para sa'yo. Hindi yung tipong sweet lang sa umpisa pero iiwan ka sa hangin pagdating sa seryosong usapan. Kung hindi na ikaw yung kasama sa mga plano niya, baka panahon na para isama mo ang sarili mo sa plano mo. Sa plano mo na hindi binuunin yung dalawa. Years, DJ Rocky, hindi ako nakatikim ng iba. Maybe it's time. It's time to let go. Charot with Harot. Although naniniwala din naman ako dun sa hanggat kaya mong intindihin mo. Pero magbigay ka ng ultimatum at magbigay ka ng tamang panahon para sa sarili mo. Pag sinabi mong 3 taon lang ako mag-aantay, 3 taon na, wag ka nang mag-extend pa. Sabi ko nga sa'yo kanina, Lara, ang matres ng babae, hindi yan pang forever. May expiration din yan. Yung iba nagkakaroon ng complications sa pagbubuntis dahil late na magbuntis. And you don't want yourself and your baby, your child to suffer pagdating ng panahon. Hindi naman sa nagmamadali ka. Kasi ayaw din naman natin nagmamadali ka kasi pag nagmadali ka, mas nagkakamali. Pero 10 years, hindi mo pa ma-decipher kung gusto mong makasama tong taong to habang buhay o hindi. It's a joke. At hindi nakakatawang joke yun. Nasa 10 taon hindi mo naisip pakasalan yung taong yun. O naisip mo man dun sa unang 3 taon pero dun sa pang 10 taon hindi na. So that only means na nagbago na talaga yung ihip ng hangin. Nagbago na yung kagustuhan niya. And yung idea mo of this person was back in 2015 pa. The reality of him now, iba na. You love him. You love him, you love the idea of him but not the reality of him. Or you choose to love him even if you know his reality. You choose to accept it. Pero tatandaan mo, kapag tinanggap mo tong taong to, pinanindigan mo yung desisyon mo. You know the consequences. Hindi magbebend tong taong to sa kagustuhan mo magkaroon ng pamilya. Kung ayaw kang bigyan ng pamilya, hindi ka niyan mabibigyan. Baka pwedeng may aksidente pero hindi ka panindigan. Wala hirap. Walang plano. So again, failure to plan is planning to fail. So mahalaga na mayroong plano. Nang sa gayon, hindi ka mabigo. Because at the end of the day, ang walang plano sa'yo na tao, doon ka dehado. Sa mga kabish po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say BRBS and bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lara's Secret File. And now,
it's time for DJ Rocky's Secret Files. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nung nasa first year college ako. Puro eskwela ang inaatupag ko. Kapag weekend, barkada at basketball. Kaya lang, nag-ibang lahat. Nang makita ko ang isang babaeng magpapabago ng lahat. Nakita ko siya sa sari-sari store nila. Itago natin siya sa pangalang M. Dayo siya sa amin. Hindi ko talaga siya kilala. So every time na siya ang bantay sa sari-sari store nila, bumibili ako ng candy o kung ano mang pwedeng bilhin para makapagpapansin sa kanya. Type ko talaga siya eh. Tapos nalaman ko na kilala pala siya ng friend ko na nakatira sa opposite block ng bahay nila. Kaya yun, tinanong ko sa friend ko kung anong pangalan nung natitipuhan ko. Sabay pabiro kong hirit na pakisabi, niligawan ko siya. Abay, oo raw. Pwede raw akong maligaw. Sabi, dun sa friend ko kaya tungtuwa ko noon. So natawid yung mensahe ko kay M. At hindi nagtagal, nakuha ko ang number niya at yung mga dinadala kong pagkain galing sa bahay namin na hindi naman talaga akong bumili. Pero iba yung tama ako talaga doon. Lumipas ang mga buwan, same routine. Dumadalaw ako sa kanila ng merong bit-bit na bulaklak. In particular, rose. Pero wala masyadong convo. Until December 24, that year, sabi ng kaibigan ko, malalaman ko raw kung sasagutin ako or babaste rin ako that day. Sabi ko sa sarili ko, aba, judgment day na to. Humilingin ako sa Diyos. Lord, sana makamit ko ang matamis ng oo. Magpapasko nun, busy ang lahat. Pero ako, nag-aantay sa text ni M. Past 11 p.m. na wala pa rin. Hindi ako mapakali. Grabe, nag-overthink ako. Sabi ko sa sarili ko noon, naku, baka busted na ako kasi boring ako pagkasama siya. Hanggang sa bigla na lang siyang nag-text, pwede na raw akong dumalaw sa kanila. Pumunta ako sa kanila. Usap ng konti. Tapos, nag-check ako ng oras sa cellphone kong 33:10 pa nun. Pagtingin ko, 11:58 na. Wala, 2 minuto na lang, di pa ako sinasagot. Hanggang sa nag-alas 12 na ng madaling araw. Pasko na. Nang biglang sabi ni M, Jay, oo, tayo na. Sa sobrang tuwa ko, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ko siya sa cheeks. Best gift na natanggap ko sa Pasko. Ang sagutin ako ng taong mahal ko. Ang saya-saya ko, DJ Rocky. Sa wakas, lumabas na rin ang pagka-joker ko. Hindi na ako masyadong nahihiya. Naging close na rin ako sa family niya. Naging super lambing namin sa bawat isa. Halos every night gusto ko siyang makita. Kaya yun, minsan ginagabi ako sa kanila. At every time na magpapaalam na ako pa uwi, niyayakap ko siya at hinahalikan sa noo. Sabay sabing, "Good night, M. I love you so much." Hanggang kiss lang naman talaga sa lips at forehead yung kaya kong gawin siya kayakap.
Nililimitahan ko yung sarili ko, DJ Rocky, kasi ganun ko siya nirerespeto at minamahal. Ewan ko ba kung bakit marami akong ginagawa para sa kanya. I just want her to be my last. Hindi ko ma-explain pero feeling ko talaga si M na ang bubuo ng buhay ko. Lumipas ang mga araw. Almost 8 months na kami. Feeling ko going strong yung relasyon namin. Pero lingid sa kaalaman ko, meron pa palang lalaking umaaligid sa kanya. Maapil, gwapo, at same age niya. Eh ako, 3 taon ang tanda sa kanya. So, nang malaman ko yun, sabi ko, paano ko kaya siya kakausapin tungkol dito? Eh wala naman siyang sinasabi sa akin. At higit sa lahat, wala naman akong dapat ikaselos dahil kami na. So one night, may disco sa probinsya namin sa Bicol. Nag-usap kami na hindi muna kami pupunta dahil palagi naman kaming magkasama tuwing merong event sa lugar namin. So binaon ko na sa limot yung nalaman kong umaaligid sa kanya. Tapos eto na nga. Nung napag-isip-isip ko last minute na manood ng disco kasama ng ibang kaibigan ko, pagdating ko dun, nandun din siya. Tanong ko sa sarili ko, ba't kaya siya nandito? Ayokong mag-isip ng iba. Kasi panigurado naman, napilitan lang yung sumama sa mga kaibigan niya. So ayun, sabi ko, surprise ko na lang mamaya pag sweet ang sound. Para kiligan naman siya. Basta, kaya binitiwan ko na rin siya. Pero ito yun. Imbis na sumama siya sa akin, eh sumunod siya doon sa lalaking kasama niya nung gabing yun. Ang sakit, DJ Rocky. Hindi ko maaalis sa isipan ko kung bakit biglang ganun. Saan ako nagkulang? Ako yung boyfriend, di ba? Depressed na depressed ako noon. 1 linggo akong hindi lumabas ng bahay. Umiiyak lang ako sa loob ng bahay. Buti na lang ang bait ng ate ko noon at kinomfort niya ako. Sabi niya, Jay, kaya mo yan. Dami pa naman dyan. Kaya lang, kahit nasabihin kong salamat at oo, kaya ko to, mahal ko pa rin siya. Pakiramdam ko nga, I'm begging for her love. Kaya hindi pa rin ako susuko. Sabi ko nun. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, dadalawin ko siya. Nag-oo naman siya. Nag-meet kami. Sa bahay nila. Pero sa harap lang. So for the last time, tinanong ko siya kung meron pa siyang nararamdaman para sa akin. Ang sabi niya, wala na raw. Ang sakit, parang tinutusok sa dibdib. Sabi ko, paano na tayo? Ano yung atin? Di siya umiimik. Hanggang sa, tinanong ko na lang kung talaga bang mahal mo siya. At hindi pa rin siya umimik. Then for the last time, bago ako magpaalam, hinatid ko si Em malapit sa gate nila. Niyakap ko siya uli at hinalikan sa kanyang labi. Ewan ko ba, parang pelikula. Nakasabay ng pagpatak ng mga luha ko ay ang pagpatak din ng ulan. So, naging opisyal na sila. Pakiramdam ko, niloko ako. Pakiramdam ko, pinaglaruan ako. Pakiramdam ko, dinurog ako. Umiwas na lang ako. Dahil alam ko ngang
masaya na siya sa piling ng iba. Kilala ko yung guy personally. Kaya nung minsang magkasama kami sa isang event na kinakailangang makipag-socialize, I shook his hand at sinabi ko sa kanya na ingatan mo siya. Tumango naman siya and we parted ways. I decided to move on, to let her go kahit hindi ko kaya. Inalis ko lahat ng pwedeng pagmulan ng komunikasyon namin. I became addicted to alcoholic drinks. Gabi-gabi, umiinom ako ng alak. Hanggang sa na-drop out na rin ako sa college. Hindi nga ako makapag-focus sa pag-aaral eh. Imbes na pumasok ako sa paaralan, nasa boarding house lang ako. Minsan, tambay pa sa boarding house ng kaklase ko. Nagiinom. Then after a year, napag-isip-isip ko na ibalik sa ayos ang sarili ko. I tried to focus on improving my talent. Nag-aral akong kumanta at tumugtog ng gitara. Laro uli ng basketball with tropa. Hanggang sa unti-unti, nakakangiti na ako. At pakiramdam ko, okay na talaga ako. Then I enrolled in a different school. Nag-iba rin ako ng kurso. Pinili kong mag-IT kasi in demand abroad. Nag-focus sa pag-aaral. Time passed by, graduate na sa kolehiyo. May sarili ng buhay. Nagkaroon ako ng iba't ibang relasyon at hindi na siya sumagi sa isip ko. Then year 2010, kinuha ko ng father ko to work abroad. While processing my papers, nakita ko siya. And she is pregnant. Nakuha ko uli yung number niya. We exchanged messages. And then I realized, DJ Rocky, na hindi pa pala ako totally nakaka-move on sa kanya. Gusto ko siyang makita at gusto ko siyang mayakap. But I know huli na ang lahat. Nakarating na ako abroad after 1 week na feel ko ang pagka-homesick, uminom ako at sa sobrang lasing ko naisipan ko siyang i-message. Sinabi kong mahal na mahal ko pa rin siya. And the next morning I got her reply saying, "Sorry Jay, pero hindi na pwede." After that, tumigil na ako. At kinailangan kong panindigan na I have to move on. Fast forward, I'm happily married. May 2 na akong anak. At balita ko, Em is a very loving wife. A very responsible mother sa kanyang mga anak. So, ayun. Nakita ko na may 3 na siyang anak at masayang-masaya siya sa nabuo niyang pamilya. Siguro there is a time in our lives na magmamahal ka talaga ng todo. Na halos wala ka nang itira sa sarili mo. But the best thing to do is not to hold back. Ibigay mo ang pure love at huwag kang humingi ng kapalit. Hindi man kayo sa huli, at least you gave your best. At for sure naman, wala kang pagsisisihan sa huli. So, I'm finally letting go of the feelings I had for her. But not our memories. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret file.